di ba na? Hello mga kaibigan na. Beer na kayo ha. Hi! Another Draping 101. Kung nakikita ninyo, di ba, sabi ko sa inyo na ang pagdidisenyo ay iniisip natin bilang designer, importante na marunong magtabas dahil paano pag ang isang execution ng isang gown, mataba halimbawa ang may-ari tapos sexy ang gusto niyo mangyari. Paano mo i-execute yun siya na sexy siya tignan pero nakukuha mo yung design sa kabila ng katabaan niya, di ba? Kagaya nito, ang may-ari nito ay hindi naman sa Amerika may-ari nito. Hindi naman sexy siya. Ang ginawa ko nito ay 2 piraso. Isang corset sa upper part, isang separate skirt. Pero nakita nyo ba, meron bang seam? Di ba wala? Kasi dinaya ko ito. Okay? Paano ko ba dinaya? Kung makikita nyo, at the back, ayan ang dugtungan. Pero pagdating sa front, nag-drape ako dyan ng 2 1/4 bias. So, nilagay ko rito, drape ito magmula rito, tas hanggang side, hanggang papuntang likod. Ang isang kabila is dito, hanggang dito sa side, hanggang papuntang likod. Ngayon, ito naman siya ay dinugtong ko para merong continuity ang paggawa ng drapings ko. Di ba? Kaya kailangan talaga bilang designer mag-aral tayo ng pattern making. Bakit? Para ma-execute natin ng maayos. Ito pa, ipakita ko sa inyo. Ang kabilang side, flat lamang. Di ba ga? Ang kabilang side, nandun ang bias. Bakit? Dahil 2 klaseng bias ang nilagay ko rito o 2 klaseng 1/4 bias. Kaya ang ginawa ko, dinala ko rito, pero doon sexy siya tingnan. O di ba? Pero pagdating dito, may waving. O di ba na? Magic ba yan? Hindi siya magic. Ginagamitan talaga ng utak. Charot. Para namang may utak ako. Wala akong utak. Pero, I think, dahil love ko talaga ang paggawa ng damit, magmula po ng bata ko, kaya nakakagawa ako ng ganun. Kung tingnan nyo ito, halika rito. Tingnan nyo ito, di ba? Sa ilalim may seam. Ngayon, binuo ko ang pag-drape nito, kaya napakalinis. Tingnan nyo. Di ba napakalinis? Ganon ang pagbuo ng damit, mga bakla. Hindi charot-charot lang na pagbuo. Diyos ko bakla. Tapos ang mga kliyente mo na sa ibang bansa, bagay pakain sa atin yan. Yes! Ganon yon. Kaya dapat galingan natin bilang mga designer kasi tayo din naman ang napipintasan hindi ba? At saka, kung bakit, nakita niyo ba kung bakit gumawa ko ng grupo? Para lahat tayo matuto, para lahat kayo na hindi nakapag-aral sa fashion school, matututo kayo sa akin. Kasi yung knowledge ko ba, hindi naman galing sa FIP, Fashion Institute of the Philippines. Kundi, pinagsama-sama kong knowledge yun doon sa mga pinagalingan kong mga trabaho noon. Doon sa mga previous cutters na nakasama ko. And of course, may mentor na si Lorenzo Gohar. O, di ba? Tapos, sinare ko sa inyo, sino pa bang pwede magsabi sa akin o sa inyo na, halimbawa, kung isang mananahi o designer nakakita ng video na ito, tapos sabihin niya na, paano naman kami nag-aaral ng prestihiyosong mga paaralan. Mga bakla, mag-aral mo ng basic, tapos i-apply yung mga tinuturo ko. Okay? Bye! Follow for more drama on my Panahiyag. Bye!